Yo, it's Jonah. So God literally told me to go to Nineveh, and I said, nope, booked a ship to Tarshish instead. Let's see how that works out. All right, guys, got my ticket to Tarshish. Cheaper than therapy. Just got to stay under God's radar for a bit. Okay, not gonna lie, I think the radar picked me up. Wind's crazy, ship's shaking, and I'm starting to think God's not thrilled about this trip. Okay, guys, quick update. I'm the reason for the storm. They voted, I lost, and apparently the solution is... Alright, not dead. Just got swallowed by something. Smells like a wet camel in here. Okay, yeah, I deserve this. I ran, I got swallowed, and now I'm literally sitting in fish guts. God, I know you're watching. I'm listening now. I just got puked out by a fish the size of a house, and I'm covered in stuff I can't even describe. But hey, fresh air. So yeah, learn my lesson. Don't run from God. Like, comment, pray, and I'll see you in Nineveh. Ang inyong napanood ay isang AI-generated clip sa pamamagitan ng Google Veo 3. Ito ay 98% realistic dahil halos hindi nyo na mapapansin ang totoo sa hindi totoo. Ang disadvantage nito ay baka gamitin ito sa hindi mabuti. Ang isang masamang loob ay gagawa ng clip laban sa kapwa para sa ikasisira ng puri. At naniniwala ako na ang AI ay isang malaking parte upang gamitin ng Antikristo pagdating ng araw. Pero gusto ko lang gawing halimbawa ito kung paano nagkakaroon ng counterfeit ang katotohanan na halos hindi mo na ma-identified yung totoo sa hindi totoo. Gaya sa ating panahon ngayon, marami nang nangangaral ng salita ng Diyos. Kaya kung hindi mo alam ang katotohanan, ay maaaring mapaniwala ka dahil sila ay halos magkaparihan ng katuruan sa itinuturo ng Biblia. Pero kung aaralin natin mabuti, ito pala ay taliwas sa itinuturo ng Biblia. Halimbawa, pagdating sa kaligtasan, ang kaligtasan na itinuturo ng Biblia ay sa habag at biyaya ng Diyos at ito ay dapat nating sampalatayaan. Yung iba naman, yung counterfeit sa katotohanan ito ay nagtuturo na ang kaligtasan ay sa biyaya plus mabubuting gawa. Ibig sabihin, ang nagawa ng Panginoong Hesukristo ay hindi naging sapat para sa kanila. Dahil alam natin na ang kaligtasan ginawa ng Panginoong Hesukristo ay tiyak na po yun, kumpleto na po yun. At hindi na po kailangan ng karagdagan ng ating mabubuting gawa sapagkat yun ay kumpleto ng ginawa niya 2,000 years ago. At ang kailangan lamang ng Panginoong Hesukristo mula sa atin ay ang buong pusong pananampalataya. Yun ay malinaw na sinabi ng Biblia sa Romans chapter 10 verse 9. If thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus and believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. So malinaw na yung biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo, yung kanyang ibinigay na habag sa atin, ay dapat nating sampalatayaan sapagkat yun ang tanging paraan ng Diyos upang maibalik tayo sa fellowship sa Kanya. Sapagkat ang lahat ng tao ay makasalanan at tayo ay nahiwalay sa Diyos. At ang bawat makasalanan ay kailangan ng tagapagligtas. At walang ibang pinakilalang tagapagligtas kundi si Kristo. Kaya ang kanilang ebanghelyo na itinuturo na faith plus works unto salvation ay taliwas sa itinuturo ng Biblia na sa pamamagitan ng habag at biyaya ng Diyos. Kaya kung hindi mo alam ang buong katotohanan ng Biblia, maaaring maniwala ka sa counterfeit, sa gospel na ito. Sapagkat ito ay hindi totoong gospel. Ang totoong gospel ay itong habag at biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. At alam niyo po ba ang sabi ng Biblia sa false gospel na ipinapangaral ng iba? Ang sabi ng Biblia, if any man preach another gospel, let him be accursed. Siya ay susumpain ng Diyos pagdating ng araw. Sapagkat ang mga nagsisampalataya din sa false gospel na ito ay paparusahan ng Diyos magpawalang hanggan sa apoy at asupre na siyang tinatawag na ikalawang kamatayan. Sila ay makakasama ng Diablo at ng Antikristo pagdating ng araw. Kaya tiyakin po natin ngayon na ang ating sinampalatayaang kaligtasan ay naaayon sa salita ng Diyos. Siyasatin po natin ang bawat espiritu kung ito ba ay nagtuturo ng katotohanan ayon sa ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. At matitiyak ko po
Dito sa pananampalatayang Baptist ay itinuturo po ang kabuuang doktrina ng Panginoon, higit sa lahat ang pangangaral ng Ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo, sapagkat ang Ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo ay kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat nagsisampalataya. Yan po ay malinaw na itinuturo ng Biblia. Ngayon, ang katanungan ko, ang iyong pananampalataya ba? Ang Ebanghelyo bang iyong sinampalatayaan ay ayon sa Ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo na sa habag at biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya?